Nang ang araw ay nagsimulang lumubog sa likod ng mga nasunog na burol ng damo, at ang lupa ay kinulayan ng orange at pula, alam ng mga tao, oras na para sa pinakamalupit na laro, sabong. Ang amoy ng tabako na may halong pawis at dugo, ang mga tagay, ang tunog ng mga barya na umiikot sa mga palad, iyon ang mundo ni Ramon, isang lalaking dating hari ng maputik na hawla na ito. Ngunit ngayon, wala siyang natitira kundi isang baldado na manok at isang maliit na batang babae. Tahimik na nakaupo sa dulong sulok, ang kanyang mga inosenteng mata ay nakatingin sa hukay na may bahid ng dugo. Walang alam ang dalaga sa mundong ito. At ayaw din ni Ramon na malaman niya. Ngunit ang kahirapan ay hindi naghihintay, at ang kabiguan ay hindi naawa sa sinuman. Natalo si Ramon, nahulog ang barya sa lupa, nagtawanan ang lahat, yumuko si Lilian. Isa pa, talo siya. Muli, ang kanyang anak na babae ay nagugutom. Muli na namang nakabaon ang kanyang pride sa basang buhangin ng hukay. At pagkatapos, isang boses ang sumisigaw, malambot, paos, parang hangin na dumadaan sa kanyang mga tainga. Ramon! Isang kakaibang matandang lalaki, kasing lalim ng bato ang mga mata, ang nag-aanyaya sa kanya sa isang lugar kung saan ang swerte ay maaaring ipagpalit sa iba. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa dugo kaysa sa kaluluwa. Ang mga ilaw ay kumukupas. Nagiging itim ang screen. Isang bulong na kasing liwanag ng malamig na hangin. Are you willing to pay the price in exchange for victory? Tumili ang manok, kumikislap ang ilaw, lumilitaw ang maliit na anino sa madilim na gabi, hindi tao, hindi hayop, at pagkatapos ay isang mahinang tawa na parang simoy ng hangin. Patuloy, sinundan ni Ramon ang matanda sa madilim na palengke, opisyal na pumasok sa bahagi isa ng kwento. May mga lalaking isinilang para lumaban at may mga taong napipilitang lumaban para lang mabuhay. Close up, ang mga kamay ni Ramon, kalyo, bahagyang nanginginig, ay nagtatali ng lubid sa binti ng tandang. Nagpupumiglas ang tandang, ligaw ang mga mata. Siya ay dating hari ng hawla. Ang kanyang pangalan ay umalingaw sa arena, Mang Ramon, ang cop killer, tinawag nila siya. Ngunit iyon ay bago nagsimula ang kanyang makapangyarihang mga titi na bumagsak ng paisa-isa. Nakayuko si Ramon sa tabi ng hawla, pawis na pawis ang likod, pagod ang mga mata. Sa di kalayuan, nagtatawanan at nagbubulungan ang mga lalaki. Ngayon, ang lahat ng sinabi niya sa akin ay isang nakakaawang tango o isang umiiwas na tingin. Ang kanyang mga utang ay natambak. Ang mga taong dating takot sa kanya, ngayon ay nanghingi ng pera sa kanya. At ang natitira na lang sa kanya ay isang baldado na titi, isang maliit na supot ng bigas, at isang 5 taong gulang na anak na babae. Si Lilian, isang maliit na batang babae na may kulot na buhok at lumang damit, ay tahimik na nakaupo sa isang kahoy na upuan, hawak ang isang manikang basahan sa kanyang mga bisig. Dilat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang ama. Lilian ang pangalan niya. Hindi niya alam kung paano pa siya nakakangiti, gayong ang buong mundo nila ay bumitak na parang tumutulo na bubong. Ang kanyang ina ay namatay sa lagnat noong siya ay ipinanganak. At si Ramon mula noon, naging ama, ina, kaibigan, at ang tanging kabiguan sa buhay niya. Umupo si Ramon sa tapat ni Lilian sa madilim na kusina. Kumain sila ng malamig na kanin na may tubig. Ramon, pabulong, nasasakal. Promise, hindi ko hahayaang mamuhay ka ng ganito habang buhay. Isang pangako. Isang pangungusap na lumabas sa pagitan ng luha at usok. Ngunit sa kanya, iyon ang lahat. Dahil kung hindi niya matutupad ang pangakong iyon, ano na lang ang natitira sa kanya? Flashback, failures, si Ramon ay natalo, nasuntok, naitulak pababa,
Itinapon ng pinagkakautangan ang aklat ng utang sa kanyang mukha. Tinalikuran si Lilian sa gate ng paaralan dahil sa kawalan ng sapat na pera para sa paaralan. Sa tuwing natatalo ang manok, tuwing sinusuntok, gabi-gabi ay nagpupuyat siya dahil sa pag-iyak ng kanyang anak. May bahagi sa kanya na nasira, nahuhulog parang ipa sa hangin. Lumapit ang gabi. Nakaupo si Ramon sa labas ng manukan, hawak ang larawan ng bagong silang ni Lilian. Pula ang mata niya. Ang tunog ng hangin, mga insekto, at mahinang kaluskos. Iyon ang gabing alam niya kung wala siyang gagawin, walang kinabukasan si Lilian. At kung may kapangyarihan sa labas, gaano man kadilim, handa siyang bayaran ang halaga. Tumingala si Ramon sa itim na langit. Isang berdeng ilaw ang kumikislap sa dulo ng kalsada ng nayon. Isang paos na boses na parang hangin na bumubulong. Kakaibang lumang boses, off-screen. Ramon, gusto mo ba siyang iligtas? Kupas hanggang itim. Lalong lumakas ang tunog ng hangin. Ipinapakita ng screen ang mga salita. May mga pangako na dapat pagbayaran ng kaluluwa. Madalas na sinasabi ng mga tao pagkatapos ng kabiguan ay may pag-asa. Ngunit ang ilang mga kabiguan nagbubukas lamang ng isang napakalalim na kailaliman. Umupo si Ramon sa paanan ng puno, hawak ang ulo. Close up, namumula ang mga mata sa pagod, ang mga kamay ay nakahawak sa larawan ni Lilian. Mabigat na paghinga. Ramon, pabulong. Please someone, please help me. Sa sandaling iyon, isang kakaibang paos na boses ang umalingaw-ngaw, tulad ng tunog ng hangin na umiihip sa leeg. Lumang boses. Gusto mo bang tumulong o manalo? Tumingala si Ramon, isang matandang lalaki ang nakatayo sa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay maulap, ang kanyang mga ngipin ay dilaw at kalat-kalat, ang kanyang damit ay punit-punit, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Ramon, nag-iingat. Sino ka? Matandang lalaki, tumawa ng mahina. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ano ang gusto mo? Nag-zoom in ang kamera sa mga mata ni Ramon, puno ng kalituhan. Lumapit ang matanda, bumulong sa kanyang tainga. Matandang lalaki. May mga kalsada hindi iginuhit sa mapa. May mga pinto na nagbubukas lamang kapag kumatok ang kawalan ng pag-asa. Tahimik na sinundan ni Ramon ang matanda, iniwan ang karamihan, naiwan ang liwanag. Naglakad silang dalawa ng mas malalim sa isang abandonadong palengke, kung saan kumikislap ang mga oil lamp, bumangon ang amoy mula sa mga imbornan. Walang nakapansin sa kanilang pag-alis. Walang nakarinig ng mga yabag ng mga tuyong daga na dumaan sa mga bulok na kwadra sa madilim na palengke na parang sementeryo. Nilampasan ni Ramon ang mga lumang tindahan, mga sirang leeg na mga manika, mga basag na estatwang kahoy, ang amoy ng kalahating sinunog na insenso, lahat ay tila nagyelo sa oras. Ramon, hinihingal. Saan tayo pupunta? Matandang lalaki, pabulong habang naglalakad. Pagdating natin doon, maaari mong baguhin ang iyong kapalaran. Nakarating sila sa isang sira-sirang bahay sa dulo ng eskinita. Bumukas ang pinto, isang madilim na pulang ilaw ang kumikinang. Nagdadalawang isip si Ramon. Itinulak ng matanda ang pinto, sumenyas. Matandang lalaki. Come in. Naghihintay ito. Pumasok si Ramon. Sa loob, kadiliman. Mahina ang sipol ng hangin na parang bulong. Isang maliit, mataas na tono, nakakatakot na tawa ang nagmumula sa madilim na sulok.
Boses ni Duwende mababa, matinis. Sa wakas dumating ka na. Mula sa sulok ng silid, isang maliit na figura ang lumabas mula sa kadiliman. Isang duwende, maikli, malaki ang ulo, ang mga mata ay kasing itim ng hukay, gumagapang sa lahat ng apat na parang insekto. Ang kumikislap na liwanag ng kandila ay sumasalamin sa balat nito, kulay abo, makintab, halos basa. Hindi tao. Hindi demonyo. Isang bagay sa pagitan. Isang nilalang mula sa alamat, ngunit ang mga mata ay ganap na totoo. Duwende, pabulong. Pumunta ka para magtanong, alam ko. Ngunit ang presyo palaging dumarating. Ramon, tense. Wala akong maibibigay. Duwende, tumawa. Ay! Isang dalisay na kaluluwa, isang bata marahil. Tumayo si Ramon. Close up, kumuyom ang kanyang mga kamay, bumubuhos ang pawis. Ang imahe ni Lilian ay kumikislap. Iyan ang kondisyon. Kapalit ng tagumpay, pera, katanyagan. Basta hayaan mo ang babae na pag-aari ko. Parang lumiit ang kwarto, makapal ang hangin. Nabulunan si Ramon. Hindi dahil sa takot sa demonyo, ngunit dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Mas mahina ang pakiramdam niya kaysa sa kawalan ng pag-asa. Magkano ang handa mong ibigay para iligtas ang taong pinakamamahal mo? Madilim ang loob ng bahay. Ang mga kandila ay kumikislap. Ang anino ng duwende ay nanginginig sa dingding na parang isang higanteng gagamba. May mga sandali. Kapag tumigil ang mundo, hindi dahil nagulat ka, pero dahil gagawa ka ng isang bagay na hindi mo maaring talikuran. Close up, Ramon's hands are clenched, trembling. Nakatutok ang mga mata niya sa nilalang na nasa harapan niya. Nakangiti pa rin ang munting anino, walang ngipin, walang kaluluwa. Duwende, pabulong. Wala sa katawan. Ang kaluluwa lang. Mapapangiti pa rin siya, magsasalita pa rin, tatawagin pa rin kitang ama. Ngunit hindi na siya magiging maliit na babae. Mukhang bumagsak ang mga mata ni Ramon. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nakita niya ang mga alaala, ang pagtawa ni Lilian, ang larawang ginawa niya tungkol sa kanya na may pakpak ng anghel, ang huling pagkakataon na niyakap siya nito at sinabing, "Mahal kita, tatay." At ngayon kailangan niyang pumili. Alinman ay kalagkarin siya pababa kasama niya sa burak ng buhay. O isakripisyo ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa upang iligtas siya. Ramon, paos, nasasakal. I can't. I'm her father. Duwende, nagagambala, halos hindi humihinga. At kaya dapat kang magdesisyon. Napaluhod si Ramon. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Lumapat ang kanyang mga tuhod sa lupa. Bumagsak ang luha. Mahabang katahimikan. Sa dilim ng kwartong iyon namatay siya. Hindi pisikal, ngunit isang bahagi ng kanyang sangkatauhan. Ramon, pabulong. Gawin mo. Biglang umihip ang hangin. Namatay ang kandila. Ang silid ay napuno ng sari-saring bulong, maliliit na tawa, hikbi ng isang bata. Nakagawa ng deal. Walang papeles. Walang dugo. Isang tango lang kapalit ng walang hanggan. Nagbabago ang eksena kinaumagahan. Mag-isang nakatayo si Ramon sa harap ng arena. Hawak niya ang alambre ng manok. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit may nagbago. Mas tahimik. Mas malamig. Mahina ang hangin ngayong umaga. Tinatawag ito ng mga tao bilang tanda ng swerte.
Ngunit para kay Ramon ito ang simula ng isang bagay na mali. Nakaupo si Lilian sa bahay, nagdodrawing. Hawak pa rin ang krayola. Pero walang laman ang mga mata niya. Nag-unblink. Hindi gumagalaw. Nagmamasid si Ramon mula sa malayo, tahimik. Ramon, pabulong, nanginginig ang boses. Ayusin ko ang mga bagay-bagay. Pangako ko. Tumunog ang kampana ng arena. Pumasok si Ramon sa cock ring. Cheers! Tunog ng pera, tunog ng mga titi ng manok. Ngunit malinaw pa rin ang boses. Mula sa araw na yon nanalo si Ramon. Bawat laban, bawat titi niya natatalo. Ngunit kasabay nito may isang bagay sa Lilian na unti-unting nawawala. Aksyon sa gabi na naginip si Ramon. Sa panaginip, si Lilian ay nakatayo sa kanyang harapan. Pero walang laman ang mga mata niya. Isang bulong na nagmumula sa kadiliman. Duwede sa panaginip. Nanalo ka, Ramon. Pero ano pa ang mayroon ka? Fade out. Itim na screen. Bulong hangin. Lumilitaw ang isang linya. Bawat tagumpay ay may kapalit. At ano ang binayaran mo? Sa unang pagkakataon sa mga buwan, bumalik si Ramon sa arena. Ngunit wala nang nakakakilala sa kanya. Dahil ang tao wala nang mga mata ng buhay na tao. Magsisimula na ang laban. Hindi sumisigaw si Ramon. Hindi nagdadasal. Nakatayo lang, tahimik. Ang kanyang titi, hindi pangkaraniwang malakas. Tumpak, mabangis, malamig. Walang nakakaintindi kung bakit. Ang titi ni Ramon ay tila sinapian ng demonyo. Sa ilang halik lang ay nalugmok na sa dugo ang kalaban. Si Ramon mahusay na nanalo. Naghiyawan ang mga tao. Ang pera ay itinapon sa kanyang paanan. Mga tawag, pakikipagkamay. Ngunit hindi ngumingiti si Ramon. Hindi kumukurap. Tumayo siya doon sa gitna ng nasasabik ng mga tao. Parang bangkay na naglalakad. Dahil sa puso ni Ramon, ang tanging natitira ay kawalan ng laman. Cutscene, Lilian. Nakaupo sa kanyang bahay, gumuhit ng larawan gamit ang mga krayola. Ang batang babae ay gumuhit ng isang nasusunog na bahay. Walang salita. Walang ekspresyon. Si Little Lilian, ang bata na dati nakangiti ng maliwanag kapag umuwi ang kanyang ama, ngayon ay nakaupo lang doon. Pagguhit ng mga kakaibang hugis, walang emosyon, walang reaksyon. Bahagyang nanginginig ang maliliit niyang kamay. Tumitig ang mga mata niya sa kalawakan. Parang wala na siya. Bumalik si Ramon. Binuksan niya ang pinto. Hindi tumakbo si Lilian para yakapin siya gaya ng dati. Napasulyap lang siya sa kanya, walang laman ang mga mata niya, parang nakita niya mismo. Ramon, nanginginig ang boses. Lilian, ako ito. Nakakatouch na eksena, ipinatong ni Ramon ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. Isang malamig na lamig ang tumusok sa kanyang buong katawan. Ang kanyang laman ay parang yelo. Ang kanyang mga mata walang kaluluwa. Naiintindihan naman ni Ramon. Naintindihan niya ng husto. Ang anak na mahal niya ay wala na rito. Si Ramon sa gabi, sinisira ang mga Diyos-Diyosan, pinupunit ang mga anting-anting, tumatawag sa kawalan ng pag-asa. Ramon, sumisigaw. Ibalik mo siya. Demonyo ka. Nagbago na ang isip ko. Hindi ko na kailangan pang manalo. Kailangan ko lang siya. Lumakas ang hangin. Bumukas ang bintana. Sa dilim, umalinggaw ang boses ng duwende, maliit, matalim na parang kutsilyo. Duwende, pabulong. Nakapili ka na. Walang babalikan.
Nagbagsakan si Ramon sa gitna ng nasirang bahay. Habol ang kanyang paghinga. Bumagsak ang luha sa kanyang duguang mga kamay. Sabi nila kung may gusto ka, kailangan mong bayaran ang presyo. Ngunit hindi inaasahan ni Ramon ang halaga ay ang kaluluwa ng kanyang anak na babae. At ngayon kahit sa lahat, naramdaman niyang mas walang laman kaysa dati. Pinapanood ni Ramon si Lilian na natutulog, ang madilim na liwanag ay sumasalamin sa kanyang walang buhay na mukha. Umatras siya, ang nanginginig na kamay ay nasa kanyang dibdib, kung saan malakas ang tibok ng puso niya, parang sasabog na. Nagsimula siyang magduda, may malay pa ba siya? O namatay ba siya noong araw na iyon, sa madilim na bahay, kasama ang kanyang tunay na anak na babae? Nakatayo si Ramon sa gitna ng likod bahay, malamig ang liwanag ng buwan. Nakamamatay na katahimikan ang buong paligid. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Lilian. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi na yaong isang bata. Duwede, tumawag sa hangin. Nanalo ka, Ramon. Pero may nanalo ka ba talaga? Fade out. Lumalakas ang musika. Itim ang screen. Mabagal na lumalabas ang text. Hindi lahat ng tagumpay ay maluwalhati. Ang ilang mga tagumpay ay mga sumpa na nababalot ng liwanag. Nakatayo si Ramon sa harap ni Lilian sa tahimik na bahay. Nakaupo siya sa sahig, may hawak na itim na panulat. Pagguhit. Tahimik. Nang hindi nagtaas ng ulo. Tinatawag niya ang pangalan niya. Ngunit walang tugon. Walang pagsuyo, walang sulyap, kahit buntong hininga. Tahimik lang. Mas mabigat pa sa sigaw. Lumuhod si Ramon. Ang nanginginig niyang kamay ay nakapatong sa balikat ng kanyang anak. Close up ang mga mata ni Lilian, itim, walang buhay, walang refleksyon. Ramon, marahan, nasasakal. Lilian, naririnig mo ba ako? Hindi sumasagot ang babae. Ngunit ang kanyang kamay ay patuloy na gumuhit, walang mukha ng mga figura, lumulutang sa gabi. Bawat hagod, tila tumatama sa puso ni Ramon. Hindi na siya yon. Iyon ay isang shell ng paghinga, buhay, ngunit walang laman. At ang pinakamasaklap sa lahat, siya ang nagbukas ng pinto na nagdala sa kanya doon. Nagalit na naman si Ramon, pumunta sa lumang bahay, tinawag ang duwende. Mga bagsak, pagsindi ng kandila, pagluhod, hiyawan. Ramon, sumisigaw sa gabi. Ibalik mo. Babayaran ko lahat. Babayaran ko ng doble. Babayaran ko ang buhay ko. Walang sumasagot. Tanging kadiliman. At hangin. At isang mahinang tawa sa likod niya. Boses na duwede, malambot, parang scalpel. Sa tingin mo ba palengke ito, Ramon? Bilhin, ibenta, ibalik, palitan. Ikaw mismo ang nagbigay nito sa akin. Nanalo ka. Kaya ano pa ang gusto mo? Napaiyak si Ramon. Talon. Wala ng luha. Fame, meron siya. Pera, mayroon siya. Magkasunod na tagumpay sa buong probinsya. Ngunit ang tanging bagay na wala sa kanya. Ang isang taong ginawa niya ang lahat para sa iyo. Nagbabago ang eksena, arena. Pumasok si Ramon. Naghiyawan ang mga tao, binibigkas ang kanyang pangalan na parang buhay na alamat. Nagdala siya ng bagong panlaban na titi, ang mga mata nito ay mapula ng apoy. Ito ang pinakamalaking laban sa buhay niya. At pati na rin ang huli niya. Natatalo ng palaban na titi ni Ramon ang kanyang kalaban sa 3 suntok lamang. Nababaliw ang mga tao. Ang pera ay lumilipad sa hangin. Pero hindi tumatawa si Ramon.
Tumalsik ang dugo sa kanyang sapatos. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Katahimikan. Ramon, pabulong, kaya siya lang ang nakakarinig. Lahat ng mga tagumpay na ito para saan? Nakaupo si Ramon sa madilim na bahay. Umupo si Lilian sa tabi niya, patuloy na gumuhit. Ang papel ay natatakpan ng makapal na itim na guhit. Mga figure na walang mukha, walang armas, walang paa, walang pangalan. Patuloy siyang nagdodrawing. Hindi nagsasalita, hindi kumakanta, hindi naaalala. Bawat hagod parang tumutulo na sumpa. At si Ramon nakaupo lang doon. Pinagmamasdan ang kadilimang nilikha niya gamit ang sarili niyang kasakiman. Ang liwanag ng kandila ay kumukupas. Umihip ang hangin sa siwang ng pinto. Final shot, close-up ng mukha ni Ramon, walang laman ang mga mata niya parang kay Lilian. Fade to black, black screen. Mabagal na lumalabas ang isang linya ng text. Huwag mong asahan na babaguhin ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng pagbebenta ng tanging bagay na nagpapakatao sa iyo. May mga deal iyon ang gateway sa impyerno.